So, ayan. Since tayo po ngayon ay Holy Week, ito yung pasimula, ano? So, kung nakita nyo kanina, merong nagpaparade yan, yung sa dati, na may daladalang mga palaspas. So, simulation, paggaya ng mga pangyayari sa the entrance of, nung pumasok ang ating Panginoong Jesus doon sa Jerusalem ba yun? Na siya'y nakasakay sa donkey. No? Yan. Simulate ng nila. Okay, sige po. Tayo po ay magpatuloy. So, ang tema nga po ng ating April is God's favor through Christ's death and resurrection. So, yan. So, tingnan po natin ang atin pong pagbabatayan ngayon ay makikita po natin sa unang Korinto 15, simula po sa 12 hanggang 20. Ayan, pwede po tayong tumayo at tayo po'y sabay-sabay na magbasa. Magbasa po tayo. Simulan po natin sa 12. Ayan, nasa atin pong screen. Sa ngayon na po, ngayon kung ipinangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala. Kung talagang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong. Hindi lamang iyan, lilitaw pa ang lahat ng mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo nang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo ay muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Hallelujah, Lord. We glorify your name, O God. Salamat, Panginoon. At tunay nga aming Diyos sa aming mga awitin pa lamang. And we do believe, Lord, beforehand na simula pa lamang, O God, na kami ay pinili mo at iniligtas. Ay naniniwala kami na ikaw ay namatay, nilibing at patuloy na nabuhay na magmuli upang patuloy pa rin na iparanas ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya nga po sa umagang ito, sa iyong lahat ng kapurihan, naming Diyos, sa lahat ng meron kami, nagagawa namin. At patuloy pa na magkakameron kami at magagawa pa rin namin. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, sige po. Pwede na pong maupo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sapagkat kakaiba. Yes, glory to God. Hallelujah. No? Talagang sabi nga doon sa aking mga nabasa is the death of Christ is sabi nga, walang kahalintulad na history, no? Istorya ng sangkatauhan. Sapagkat tunay nga po ng kakaiba. Okay? So yung ibang mga bagay-bagay na nangyayari is just history and story, kwento at pangyayari na maaring gawa, no, kathang-isip, pero ang pangyayari sa ating Panginoon ay tunay na kakaibayan. So, nung nakaraan, ang ating tinalakay is the reason, dahilan ng kamatayan ni Kristo, the reason of Christ's death. And this time naman, ang atin pong tatalakayin ay may pamagat na the importance of resurrection of Christ. No? Ang kahalagahan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Yan. So, at yan na nga po ang ating teksto, yung ating pinagmulan.
At simula nung ako'y magkamalay, nag-iba na nga lamang po ang paraan ng pag-observe ng Holy Week. So noon, ang sabi ng lola ko, kapag ganitong Holy Week, especially Holy Friday, walang gumagalang bata. Kami nakaupo lamang pahiga-higa. At dahil ang sabi nga, wag lililikot, dahil pag kayo ay nasaktan o nasugatan, hindi yan gagaling dahil patay ang Diyos. No? Kaya nga, nung panahong yon, hindi nga naman kami naglililikot para hindi kami masaktan at hindi kami masugatan. Dahil walang magpapagaling. O, yun ang paniniwala noon. No? Hanggang sa makakilala tayo sa ating Panginoon at nalaman natin ang katotohanan. Okay? And this time, yan nga po ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba? Nalaman na natin ang dahilan bakit namatay ang ating Panginoon. At ngayon naman, atin namang tatalakayin muli at muli. Dahil naniniwala ako, this is not the first time na ating pinag-usapan ang tungkol sa kahalagahan ng resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoon. No? Though, sabi nga, ang tao ay makakalimutin sa kailangan ng paalala. Ipaalala, para sa ganun patuloy na mag-sink in sa ating isip, sa ating puso, at patuloy din nating isabuhay. No? Yan. The importance of Christ's resurrection. Yan ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Ayan. So, yun nga po, ano? Sabi nga, meron akong nabasa na tinagurian siyang the Great Escape Magician. No? Magician, alam natin na mga magic, though may mga trick lang sila. Pero talaga namang kuminsan ay nakakamangha paano nangyari yon, ano? So ito ay si Houdini. Ayan ang apelyido niya, si Houdini. Na siya ay talaga namang kahit ikulong, padlakan ng ilan, no? Nakakawala, nakakaligtas. Ginawa na ng paraan, lahat-lahat ng paraan ng pagkukulong sa kanya para hindi na siya makalabas, pero still, nakakaligtas siya. But, ano lang yung hindi niya naligtasan? Nagkasakit siya, no? Nagkasakit siya sa kanya, sa tiyan niya tayan, no? And namatay. At hindi siya nakaligtas. Nung siya ay namatay, siya ay inilibing. No? Tingnan nga natin, dahil nung buhay siya, ang sabi niya, hindi niyo ako kailanman maikukulong. Lagi akong makakawala. Pero, nung siya ay magkasakit, inilibing, natiling nakalibing hanggang sa panahong ito. Yan. So, ano po yung ating makikita doon? Ito yung maiisip uli natin that ang tanging hindi lamang natili sa libingan ay ang ating Panginoong Jesus. Yan, no? Siya po ay namatay, inilibing din, pero sabi nga ay sa ikatlong araw siya ay nabuhay na mag-uli. At kaya nga, tinatawag na the most important event in all history is the death of Christ. Ito, yung pinakamahalagang kaganapan sa lahat ng pangyayari sa mundo ay ang kamatayan ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat, sabi nga, ang pangyayari ay katotohanan. Hindi lamang ito mga figure of speech na tinatawag natin. Na sa figures of speech ay pinagkakalimbawa, parang inahalimbawa, pabulaklak na sabi, paghahambing. Pero itong kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay sabi nga doon is most important event in all history. No? So, kung ito ay pawang katotohanan, sabi nga, at siya lamang yung namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli, ito ngayon ang ating tatalakayin. Ano naman ang kahalagahan kung nabuhay ngang muli ang ating Panginoon? Ano ang halaga nun para sa bawat isa sa atin? Meron ba? No? Kung nakakalimutan na natin, ano nga ba yung kahalagahan
na ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay na mag-uli. No? Okay, so tingnan, simulan po natin. Sabi po doon sa verse 12, ngayon kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Sapagkat ayon sa mga pagre-research, na noong unang panahon sa lugar ng sa Corinto, hindi sila naniniwala na mabubuhay muli ang mga patay. Pero, dahil nga sa account na nangyari sa ating Panginoong Jesus, nagkaroon sila ng panibagong vision o notion o ng pagtingin sa pangyayari ng kamatayan. Ano? Okay, pagpatuloy po natin, mamaya makita pa. Sabi po sa 13, kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo Jesus. No? Now, so, alam na natin, di po ba, na sabi nga, noon ding panahong yon, noong una, no, sa amin. Dahil ako'y kasama yan. Linggo-linggo kasi ako'y sisimba din noon. At pagka ganitong Holy Week, yung kanilang namatay na, patay na rebulto ni Jesus, ay ilalakad yan. Malawak po yung amin eh. No, parang ito, parang simula dito kasi may daan doon na talagang paikot. Na sisimulan dyan, iikot sa buong bayan hanggang doon sa malayong malayo, babalik hanggang doon sa simbahan. Ito na yung panahon ng Biyernes Santo na kung saan ililibing daw ang Panginoong Jesus. Ganoon. Maring kayo, nakaranas din ba kayo? Nakaranas din ba kayo niya? Lalakad yung mga tao at yung iba pa na sobrang deboto ay nakaapak. Napakainit, napakahaba, no? Parang buong itong kung halimbawa ko is ang layo ng lalakarin ay simula doon sa Look hanggang dito, hanggang Malabanan, pabalik uli sa Look. Ganon, no? Pero naglalakad ang napakaraming tao. Dahil nga, yun ang kanilang paniniwala. Yan. So, at kapag linggo ng pagkabuhay, yan, naniniwala din tayo na nabuhay na muli ang ating Panginoon, no? At yun nga ang pangyayari. Okay? So, pero sabi nga dito, ay hindi daw muling bubuhayin. Yun kasi ang paniniwala nila. Pero alam nating lahat na totoong nabuhay ang ating Panginoong Jesus. At ayon sa account ng Bible, merong mga nagpapatotoo. No? Tulad ng kanyang dalawang alagad na naglalakad, na nagkukwentuhan. So, pinagkukwentuhan nila ang tungkol sa Panginoong Jesus. At nung sila'y sinabayan, di ba? Na sinasabi, hindi ba kayo naniniwala? Ayan. No? And yun nga, sabi pa doon, kasi siyempre maraming haka-haka, hindi siguro totoong namatay yan. No? Pero isa pa sa nagpapatunay na talagang namatay siya ay yung mga Roman soldiers na noong siya ay nakapako sa cross ay tinusok ng sibat yung kanyang tagiliran. No? At sabi nga talagang siya ay namatay. At inilibing din nga. Kaya lang kakaiba nga lang yung kanyang pagkakadibing. Dahil siya inilibing sa isang tomb, sabi nga doon, at sinarahan ng malaking bato na kung ikaw ay taong normal, hindi mo kaya iyong ipagulong o alisin, no? Dahil sa kanyang kalakihan. Okay, sa pangyayari ito po yung confirmation na ang tao ay totoong mabubuhay na muli dahil kung ano ang ginawa ng Diyos sama kay Jesus, ay ganoon din naman ang magaganap sa atin na nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, unti-unti na ang kamatayan ay nawawalan ng pagkasakmal sa atin. So maaring nung una, natatakot tayong mamatay, di ba? Ako nga, ganyan noon, nung hindi pa ako malalim, pagka naisip kong mamamatay ako, lalo akong namamatay, mas madaling namamatay dahil masyado na akong, yung una akong nag-high blood nung una-una pa.
Eh di syempre, natatakot ako, baka ako ay ma-stroke, ganyan-ganyan. Pero pag nalalaman ko na mataas ang aking BP, lalo lang akong tumataas dahil sa takot ko na mamatay. Pero hanggang sa dumating nga yung pagkakataon, hindi na. Dahil nauunawaan natin na mamamatay nga tayo physically, patuloy na tayo ay muling mabubuhay. Kaya nga wala nang nakakatakot sa kamatayan. Dahil alam natin na this is just the entrance to the real life na kaloob sa atin ng Panginoon. Dahil hindi mo mararanasan ang pag-ibig, higit pang pag-ibig ng Diyos pag hindi ka namatay. Mananatili ka dito, hindi mo mararanasan ang commune with the Lord. Sabi, no? Sino nang gustong makipag-commune sa Lord? Taas ang kamay. Wala. Yes, wala pa, no? Kahit alam na natin na napakaganda ng mga kinukwento o nakikita natin sa Biblia na maganda ang buhay sa langit, still ayaw nating iwanan. No? Wala. Okay? So, pero alam ko na ang bawat isa sa atin ay panatag ang damdamin, panatag ang puso, panatag ang loob. No? Kung dumating man yung talagang araw na tayo nga ay kukuhanin na ng Panginoon. No? Yan. Dahil alam natin na ginawa niya ang lahat para tayo ay magkaroon nito. Hindi tayo mananatiling patay, kundi tayo ay muling mabubuhay din doon sa piling niya. Yan. Okay. And then sabi nga, because Jesus has risen, the believers will also live. No? Tayo. Hindi tayo mananatiling patay, kundi muli din tayong mabubuhay. No? Mangyayari din sa atin. Pero kakaiba, no? Ang ating Panginoon is literally na talagang nabuhay. Hindi tayo ganoon. Yun lang ating kaluluwa, may iwan dito ang ating katawang lupa na babalik sa lupa. Yung ating kaluluwa ay babalik sa Panginoon. But, tandaan po natin, hindi lahat, babalik doon. Merong dalawang kapupuntahan. Tandaan po natin yan. Sabi nga, paano ba tayo? Sino ba yung babalik doon o pupunta sa langit at pupunta sa impyerno? Totoong may dalawang pupuntahan. So, yan. So, kung alam natin paano natin ginamit yung ating buhay dito sa lupa, yun ang mga sigurado na babalik sa langit. Kaya nga, kung gusto ninyong doon ang punta, di meron tayong gagawin. Ano? Sabi nga nung John 3:16. Yan. Lagi nating isaisip yon. Hindi lang doon sa magaganda nating ginagawa. Kundi, sabi nga doon sabi doon? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. So yun po, no? Yan. We will live again because Jesus has risen. Tingnan naman natin ang verse 14. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Okay? Makikita natin yung dalawang bagay po dito. Sinasabi ditong kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus, sabi doon, walang kabuluhan. Ano ba yung kabuluhan? Halaga. No? Walang katuturan. Yun ang word na ginamit. Katuturan is, yun din, no? Walang halaga. Walang kabuluhan. Okay? Walang katuturan ang inyong pananampalataya. So, sabi nga doon, walang kabuluhan ang sinasabi ng mga ngaral. Walang halaga itong ginagawa natin. No? Bakit tayo nandito? Bakit may pangangaral? Bakit mayroong paghayo? Bakit nagsasakripisyo tayo? Hindi naman totoo.
Sana kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. Walang katuturan lahat itong ating ginagawa. Pero dahil nga alam natin na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus, kaya nga tayo naririto nagpapatuloy, ginagawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. No? Yan. So, sabi nga doon, wala ding kabuluhan ng ating pananampalataya. Di ba alam natin na sabi nga, faith is the substance of things we believe kahit hindi natin nakikita. Yun ang faith, di po ba? Pagka nandyan na, hindi na yun faith. Yung faith is yung alam mong mangyayari yung pinaniniwalaan mo. At marami tayong ganyan. No? Yun ang marami sa atin. Ako, mayaman ako sa faith. Lahat talagang dinadaan ko sa faith. Okay? Kaya nga, alam nyo, meron akong iniiyak nitong mga nakaraan. Pera na naman, yes. Pero nakita ko kung gaano kumikilos ang Lord. No? Pero sabi nga is, basta yun, mayaman ako sa pananampalataya. Na anuman yung laman ng pitaka ko, hindi yan magpapainit ng ulo ko. Hindi yan makakaapekto ng paraan ko ng pakikipag sa tao. No? Hindi nila malalaman na wala pala akong pera. No? Maging yung mga anak ko nga, hindi nila alam. It is only me and God. At sa Kanya lang talaga ako lumuluhod, sa Kanya lang talaga ako humihingi, ganyan. At gagamit naman siya ng mga tao. No? Yan. So yan, sabi nga doon, kung tayo ay walang faith, kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon, ay walang halaga, walang kabuluhan yung ating pananampalataya at ang lahat ng ating ginagawa. Bakit? Kasi nga, wala namang katotohanan ang mga sinasabi natin. Pero, sabi nga alam natin na may katotohanan dahil sinasabi ito ng Biblia. At hindi lamang sinasabi, kundi talagang nararanasan natin kung paano kumilos ang Diyos. No? Hindi lang yung sinasabi, kundi yung kung paano sumasagot, paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin sa panahon na tayo ay pinagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Okay? So yan. Sabi nga ay, subalit pinatunayan ng Diyos ang lahat at pinatotohanan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng pag-aalay ng buhay ni Jesus ng kanyang sarili para sa ipagpapatawad ng ating kasalanan. Okay? Kung hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang sakripisyo na yon, ay hindi niya muling bubuhayin si Kristo mula sa kamatayan. At kagaya ng sabi nga sa Biblia, nakaupo sa kanan ng Ama. No? At dito nga nangyari that He declared na lahat ng mga tuhod ay luluhod, lahat ng labi ay magsasabi that Jesus Christ is Lord para sa ikararangal ng Diyos. Okay? Makita natin, kung wala tayong faith, so makikita ko habang pinag-aaralan ko din dito, yung kapag ka hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon, sayang lahat ng ginagawa, no? So therefore, magpapalaboy-laboy lang tayo. Pero dahil nga pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, kaya itong faith na ito ay nagkaroon ng halaga. Mahalaga ito na magkaroon tayo, no? Dahil sa laki at liit, sabi nga, hindi ko malimutan yung pinapanood ni Sister Alma before, na kung gaano mo kakilala o gaano ang laki ng pananampalataya mo sa Lord, ganoon din siya gagawa sa buhay mo.
Malaki po ba ang inyong pananampalataya sa Lord? Ganoon kalaki, no? Kaya nga kung medyo malaki isang di pa na, extend pa natin ang ating faith. No? Kung hanggang tiyan ang ating faith na sa lahat ng pagkakataon na nanghihingi ka ng pagkain, ibinibigay ng Lord, laliman pa natin. Kung hanggang sa bulsa lang, laliman pa, damihan pa. No? Sabi nga meron din yung nabasa ako na naglalakad sa tubig. Ang paglalakad sa tubig ay para din yung tubig, yung ating faith, kung gaano ka mabasa, hanggang saan ang nababasa sa'yo, hanggang saan yung tubig, doon lang ang nababasa. No? Hanggang tuhod, edi yung tuhod mong nabasa, hanggang tiyan, hanggang dito, may natitira pang hindi nabasa. Sa masarap na tayo ay nalulunod sa pananampalataya sa Panginoon. No? Dahil talagang kikilos siya sa ating buong pagkatao. Yan. Okay? So sabi nga, because Jesus is risen from the dead, it testify the truth about our faith in Jesus and His preaching. Yan. So ngayon, hindi na meron ng kabuluhan yung ating pananampalataya. May gamit na yan. Mahalaga yan. Hindi lang mahalaga. Napakahalaga ng pananampalataya natin sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, without faith, we cannot please God. And paano mo malalaman na napiplease ang Lord sa'yo? Hindi lamang sa ating mga material, tandaan po natin yan. Hindi dahil pinagpala ka ng marami, napiplease ang Lord sa'yo. No. Yung kapatid na walang-wala, hindi napiplease ang Lord sa kanya. No. Dahil merong paraan ang Lord ng pag-evaluate ng ating pananampalataya. No? Dahil kung walang-wala ka at nagtatagumpay ka, panalo si Lord. Kasi masarap magbunyi. Masarap maging masaya pag maraming-marami ka. Kung walang-wala ka, anong ginagawa mo? Wala ka ng material, wala ka pang faith. Anong gagawin mo? Baka magpakamatay ka. Pero kahit wala kang material at ikaw ay lunod sa pananampalataya, you can be a victorious. No? Nakatawa, nakangiti, patuloy na gumagawa dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Yes po. Totoo po iyon. No? Kaya nga huwag nating tingnan yung ating mga material bilang, sabi doon, pag-measure ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Though, sabi nga doon, kapag tayo ay naroon sa pagkakataon na yung faith natin ay napakalaki, everything follows. No? Lahat ay susunod. Hindi hahayaan ng Diyos na magiging mahirap, magiging kawawa tayo sa paningin ng iba. No? Kundi isusustain din niya ayon sa iyong pananampalataya lahat ng iyong pangangailangan. No? Yan. Kaya nga, alam ninyo, natutuwa ako. Dahil sabi nga is, yung mga quotations na nababasa natin sa Facebook ay totoo. No? Yung tungkol dun sa i-despise ka ng tao, yung minamaliit ka, hayaan mo lang. No? Dahil one day, makikita nila kung gaano ka na itinaas ng Lord. At totoong-totoo yun, na pag yung mga mapagmataas, one day, ipapakita din ng Diyos sa'yo na yung minaliit mo, siya yung itinaas na ng Diyos. No? Kaya nga alam niyo, pag nakakita ako ng ganyan, pag nakakarinig ako ng ganyan, yung mga minamaliit yung tao,
Sabi ko, Lord, salamat. Isang araw makikita ko ang taong ito, itinaas mo na ng higit doon sa nagmaliit sa kanya. And napakarami na, no? Kaya nga, tayo na nakakaunawa sa mga bagay-bagay na paraan ng Panginoon. Kasi iba yung paraan ng Lord sa paraan ng tao. Ang tao talagang kikilalanin ka dahil meron ka. Pero pag wala ka, para pang mamaliitin ka. No? Pero hayaan nyo lang. Kasi ang Lord, sabi nga blessed are those, yung nagpapakababa, itataas sila ng Panginoon. Kung ibaba man tayo ng tao, hayaan nyo lang sila. No? Just do whatever God wants us to do at bahala siya sa buhay natin. Yeah. Okay? So ayan, nagkaroon ng kahalagahan ng ating pananampalataya at mga pangangaral na ito, napakahalaga nito. Para lalong tumaas ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Okay, verse 15 po, sabi doon, hanggang 17. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling, eto na nga, nasaksi ng Diyos. Dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi naman pala, kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. O sinasabi dito na yung mga apostol nga, nangangaral, ay sinungaling kung hindi nga muling nabuhay ang ating Panginoon. Pero dahil nga siya ay muling binuhay, hindi nagsisinungaling ang mga apostol, simula sa apostol, sa kanilang paghahayag ng salita ng Diyos. At sabi din sa 16, kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At 17, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Yan, naulit-uli, walang katuturan ang inyong pananampalataya. At sabi nga, hindi pa tayo napapatawad kung hindi muling binuhay ang ating Panginoong Jesus, no? Ayan, dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, nilinis niya ang ating mga kasalanan. Inako niya ang sala na hindi naman niya ginawa upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kita ninyo yun kung gaano tayo kamahal ng Lord, no? Sino sa atin? Kahit nga anak natin, kuminsan medyo hindi natin kayang ipalit ang sarili natin. No? Lalo na kung matigas ang ulo. No? Kung ang anak natin ay nag-a-addict, tatakpan mo yan. Pag may darating na mga kukuha na sa kanya, sabihin mo ba, ako na lang? Parang hindi. Ako kasi ganyan na iisip ko, pagka kayo'y nakulong, bahala kayo. No? Oo, kaya natin gawin yun, lalo na nga kung sila ay gumagawa ng hindi tama. Okay, pero dito nga, so, dito nga sa pangyayari sa ating Panginoon, no? So, kahit tayo ay makasalanan pa, sabi nga doon ay, doon sa kanyang mga salitang nakaraan is, minahal niya tayo kahit noong tayo ay makasalanan pa. Siya lang yung kayang magmahal ng makasalanan. No? Hindi lang niya tayo pinatawad, minahal niya tayo at binigay pa niya yung buhay niya para sa ganon, tayo na makasalanan ay ano yung word na yon? Yung pagsasanla. Matubos. Matubos tayo. Tinubos niya tayo. Okay? So, ayaw ng Diyos na miserable ang buhay natin. Kaya inialay niya ang kanyang buhay. No? At ang buhay ng kanyang bugtong na anak. At sabi nga, walang pwedeng pumantay sa ganitong kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. So isipin ninyo, tingnan na lang ninyo yung mga palaboy-laboy na pinabayaan ng magulang. Ano ba yung nangyayari sa kanila? Nakawawa sila, no? Walang matulugan, walang magpakain,
So walang magandang kinabukasan unless na merong mag-ampon sa kanila para tumulong upang mapabuti ang kanilang buhay. So ganyan po tayo, no? Inako lahat ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan para sa ganon hindi tayo maghirap. Hindi tayo makulong. Mahirap sa kulungan, di ba? May nakaranas na? Wala. Yan. Kulungan ng sarili natin. No? Nakulong din tayo. Tandaan po natin yan. Kailan? Nung tayo ay hindi nakikialam sa ating kapwa. Nakulong ka sa iyong sarili. Dahil ang buhay ay hindi lamang para sa ating sarili. No? Pero kung sarili mo na lang ang tinitingnan mo, sarili mo na lang ang iyong iniintindi, hindi ka na nakikialam sa kapwa mo, wala kang pakialam kung ano man ang ginagawa sa kapaligiran mo, nakakulong ka rin diyan. No? So kailangan lumaya tayo. Tumingin tayo sa iba. Hindi lang maganda, masarap ang buhay mo, pero nakikita mo, lalo na yung magkakapatid ha, tandaan ninyo, magkakapatid sa laman. Huwag nawang mangyari na magkakapatid kayo ang yayaman ng iba, pero merong isang naghihirap, walang kinakain. Huwag niyong masyadong pahalagahan ang inyong mga pera. No? Dahil, sabi nga, hindi lahat ng araw ay para sa iyo. No? Yes, totoo yan. Kaya hindi ako, ano yung sabi? I'm not fascinated. Hindi ako, ano yun, Tagalog. Pinupuri. Hindi ako magandang tingin dun sa mayayaman. Hindi ako humahanga sa magkakapatid na mayaman ito, pero ito, hirap na hirap. Pwede ba yun? Hindi dapat, lalo na sa atin. Tandaan po ninyo yan. Tayong mga Kristiyano, ang sasabihin natin magkakapatid tayo? Hipokrito. It's an hypocrite. Tandaan po natin yan. Kapatid, kapatid. Pero, kung pababayaan mo na mayroong hindi kakain na kapatid, you are a hypocrite. Yes. Tigilan natin yung ganoon. Lalong-lalo na nga sa magkakapatid sa laman. No? Kailangan nakakadama tayo. Hindi kailangang magsabi pa. No? Hindi kailangang magsabi. Sa atin hindi, naghihintay tayo. Hindi naman siya nagsasabi. Wala ka bang pakiramdam? Ano ka ba to? Makiramdam. Magkaroon tayo ng pakiramdam kasi may mata tayo. Kaya tayo binigyan ng mata para nakikita natin ang sitwasyon. Pag nakatingin lang tayo at wala tayong naramdaman, wala. No? Walang kabuluhan. Yan ang totoong walang kabuluhan. Kaya from now on, tandaan ninyo, alam ninyo, humahanga ako sa magkakapatid na aking mga magulang, sa aking ina. Hindi, medyo magkakalayo din sila, pero nagbabalitaan sila. Ha? Nagtatanong sa kapitbahay ng mga malalayo. Kumusta na si ganto? And isang araw, yung mga magkapatid ko, dadalawa naman yung tiyahin ko na mga babae. Sila yung napakalakas ng pakiramdam. No? Naririnig ko noon, sabi ng aking mama, tetang kasi tang, wala daw sabi nung kapitbahay ni Manong ganito doon, sila daw ay walang trabaho. Yan. Alam niyo, maya-maya, sige, punta kita doon sa linggo. Yan, mga ganyan. Pupunta doon, dala-dala lahat. May bigas, may pang-ulam, mga ganoon. And sabi ko nga, may pagmamalaki ko din, na wala silang pinag-awayan na bagay-bagay.
And sa akin din, no, sa aming magkakapatid, wala kaming pinag-awayan kahit mahirap kami. Ang pagkain namin hati-hati lagi, tigkakaunti dahil mahirap nga lang kami. Alam namin kung ano yung dapat. Wala yung gusto ko ito, akin lang ito. Masarap kasi siya. No? Ganun naman din dapat no? Maramdaman mo na kung ikaw ay nasarapan sa pagkain na nalasahan mo, tiyak, masarapan din yung kapatid mo. Why not ipatikim mo din sa kanya? No? Sa ngayon, hindi. Oh. So yan. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay magkabilay talim na sumusugat. Kailangan nating masugatan. At baka sakaling sa pamamaraan na tayo'y nasugatan, makaramdam tayo at gawin natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yan. Sige, tuloy na po tayo. Okay, sabi nga doon, walang iba na pwedeng magsakripisyo para sa iba. Hindi natin mapantayan ang ginawa ng ating Panginoon. No? Wala, kundi siya lamang. Kaya nga sabi doon sa verse 19, tuloy po natin, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Okay? So, the reason of Christ's atonement for mankind ay upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggang, yung second life. Kaya niya tayo iniligtas ay para nga magkaroon tayo ng panibagong buhay at magkaroon tayo ng eternity, no? Not just yung buhay natin sa mundo ngayon. Ang buhay natin, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi lang para sa buhay na ito, no? Na lahat pag nag-pray ka, andyan na. Ang mga prayer mo, sinasagot ng Lord. Successful ka na dito. Hindi lang po iyon, no? Kundi, tayo ay merong faith dahil naniniwala tayo na after this life, ay babalik tayo sa piling ng ating Panginoon. No? Ang pinakamahalaga ay ang nasa atin ang sinasabi ng John 3:16. Yun na nga, no? Whoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Panampalatayanan natin ang ating Panginoon. No? Yung faith, yung belief, and believe, no? Na kung tayo ay totoong naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon, maging yung buhay natin ay iaangkop natin sa ang kalooban ng Diyos. No? Hindi yung sarili pa rin natin ang ating sinusunod. Yan. Kaya nga namatay ang ating Panginoon para, tingnan mo, isipin natin, kanino ba? Sa inyong palagay, kanino namatay? O para kanino ang pagkamatay ng ating Panginoon? May pinili ba siya? Hindi nga, wala nga siyang pinili. Mabuti, masama, namatay siya. But then, ang nakakalungkot nga, ay hindi ito pinahalagahan ng mga taong walang pananampalataya. No? Pero sabi nga, there would be a judgment. So yun na lang ang inaantay natin. Para mapatunayan o masabi o magkamit tayo ng reward dahil sa ating mga ginagawa. No? So yan. So number 1 nga doon is yung magkaroon tayo ng belief. Believe in Him shall not perish, sabi nga, but will have everlasting life. Okay? At sabi sa verse 20, ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga matay. Yan. No?
Ito nagpapatunay. And meron na tayong mga aral sa mga nakaraan. Ang sabi nga ay, unang bubuhayin yung mga una nang namatay. At tayo na buhay pa ay magkakaroon ng rapture. Hindi na tayo mamamatay. No? Mawawala na lang tayo at tayo, ano niyo yung mga kwan? Yes, we will be ascended into heaven. Okay, sino pa kaya ang abuti ng kamatayan at ng rapture? Ang Diyos lang ang nakakaalam. No? Yan. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinatibay nito ang ating pananampalataya na ang lahat ng namatay ay muling bubuhayin. No? Alam niyo yun namang, merong isang paniniwala. Yung Mormons. Naniniwala din sila sa ganito, no? Yung life after death. Kaya nga, ang ginagawa pa nila ay, parang may substitution. Kunwari, namatay na si Algie. Para siya ay muling mabuhay, merong ritual na may substitute ko ang sarili ko para sa kanya. Gagawin sa akin, maliligtas na siya. Pero hindi yun ang ating paniniwala at pananampalataya. No? Na once na namatay na, wala nang mababago sa kanyang account na ginawa niya nung siya ay nabubuhay pa. So ang account natin na i-consider sa atin ay kung ano tayo ngayon habang tayo ay binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos. Tandaan natin na ang mundo ang tinatawag nating training grounds. Tayong lahat ay, ano kang gusto nyo? Sundalo, pulis. Tayong lahat ay sundalo ng Diyos. Okay? So kung ang ginawa mo, nagmarcha ka lang ng nagmarcha, ay mapagod ka. No? So bilang mga sundalo ng Diyos, merong ipinagagawa sa atin. No? Ganon din naman yung training ng mga polis, ng mga nagsusundalo. Very rigid na training. At tayo din, napaka-rigid din ang training natin. Bakit? Kasi nga napakarami ng pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay natin. Pinahihintulot niya at isinasagawa naman ng dyablo. O ngayon, hindi mo na kaya, hands up. Dito na ako. Mas masarap mabuhay na katulad ng mga tao sa mundo. No? Masarap magtagay. Ano? Ano pa? Ano pa yung mga ginagawa? Masarap maghimas ng tiles. Meron ba? Wala naman yata, no? Mahjong. Hindi ka hinahalo mga tiles ng mahjong. Manok. Manok ni San Pedro. Logis. Yes. Pero tandaan natin, sabi nga, pag inabutan tayo ng rapture doon, bakit ako hindi kasama? Hindi, mag-logis ka muna. Bakit ako hindi kasama? Ay, maghalo ka muna dyan ng mga tiles. No? Ba't hindi ako kasama sa mga nagiinom? Ay, inom muna at baka mawalan ng partner ang iyong kasama. Praise the Lord. No, nakakatawa, pero yun po ang katotohanan. So, pero sabi nga, kahit gaano tayo kasama, kahit sa pinakahuling minuto ng ating buhay, at tinanggap natin ang Panginoon, di tatanggapin din naman niya tayo, no? Tulad nung nakapako sa cross, sabi niya, no? Nung siya ay nakipag-usap sa ating Panginoon, sabi niya, patawarin mo ako, yan. So sabi ng ating Panginoong Jesus, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. Pero ihintayin pa ba natin
na last minute. Paano kung hindi tayo makaabot, hindi natin maalala na humingi ng tawad sa Lord? Ay di wala. Doon ang punta natin sa impyerno. No? Ayan. So, napakahalaga ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, pinatibay nito ang ating pananampalataya ng lahat ng namatay ay muling bubuhayin. Nagkaroon tayo ng pag-asa. Kung tayo man, dahil sabi nga, ang sarap ng buhay sa langit. Kung tayo man ay naghihirap dito sa lupa, doon tayo ay magiging masaya. Kung dito wala ka nang ginawa, kundi ang ginagawa. Lumakad at maghayag ng salita ng Diyos, that is a reward. Mare-rewardan ka din diyan. Yan. Sabi yun nga, hindi mananatiling patay, hindi sayang o mawawalan ng kabuluhan ang pananampalataya natin. No? Kaya nga, hindi dapat ito mabawasan, kundi lalo pa itong madagdagan. No? Sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi ito dapat mabawasan. Huwag nating isipin na, ako naman ay gumagawa sa Lord. Ay bakit naman ako'y nagkaganito pa? No? Magpapabaya mo. Cool off muna ako. Yan, no? Yung iba ganoon. Okay? Pero hindi dapat. Habang tayo ay pinararanas ng Panginoon ng mga pagsubok, ang maalala natin, merong darating na buhay para sa akin, kaya siya namatay. Dahil gusto niya, pagdating ng araw, makasama niya ako doon sa langit. No? So, may kabuluhan ang ating pananampalataya. Okay. So, sabi, ang pagkabuhay na muli ni Jesucristo ay ang konfirmasyon ng ating pisikal na pagkabuhay. Kapag muling bumalik si Kristo sa kanyang kaluwalhatian para itayo ang kanyang paghaharing pangwalang hanggan, at upang makasama ang lahat ng mga taong nagtiwala sa Kanya magpakailanman at anuman ang mangyari. No? Kaya nga po, kung anuman yung pinadaranas sa atin, pinahihintulutan, tandaan natin, ang sabi doon sa, basta na ano kayo, na lahat ng nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi, lahat ng ito'y may kapahintulutan ang Diyos. No? Kaya nga, let us say, may pangyayaring medyo hindi maganda, ang isipin nyo, ayaw ni Lord. No? Dahil kung talagang para sa'yo o kung talagang gustong mangyari sa'yo ni Lord, mangyayari ito. Na kung minsan nga, yung bang napaka-imposible na mangyari ito sa'yo, pero nangyari yung magaganda dahil gusto ng Lord. No? Ang sabi doon sa Isaiah ba yun? 60:22? Matandaan niya. Kung para sa'yo, no? Dahil yan ay kaloob ng Panginoon. Okay, sabi po sa tingnan po natin, tingnan ko lang ang unang Korinto 15:42. Sabi doon, 42. Tapusin natin. 42. Ayan. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Sa tingnan ninyo, no? So, nabubulok, pero ang sabi nga, ang muling bubuhayin ay hindi mabubulok. At sasabi sa 49-50, kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang nasisira, hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. No? So yan, kung paano daw ang nangyari sa ating Panginoon na siya ay
nagmula sa langit, mangyayari din sa atin iyon. So, sabi sa 50, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. Habang buhay tayo, hindi tayo makakapunta sa langit. Therefore, kailangan talaga nating mamatay para tayo ay maging makabahagi ng Diyos. Magmana tayo ng katawan hindi nasisira. And the last one, sabi sa 53, nasan 50? Yan. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay, no? Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan na napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay, no? Kaya nga sabi sa 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan na nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. No? So, ulitin ko lang, nalupig na ang kamatayan dahil muli tayong mabubuhay sa piling ng ating Panginoon. So, ngayon pa lamang, dapat po tayo ay naghahanda. Ito yung paghahanda natin. No? Dito sa mundo, yung ating paghahanda. Binigay na ng Lord, ginawa na ng Lord ang lahat para tayo ay magkaroon ng ating muli ding pagkabuhay kung tayo man ay mamamatay. At tayo mabubuhay doon sa kalangitan. No? So, nasa sa atin na ngayon ang pagpapasya kung tayo ba, alin bang gusto natin? Doon ba tayo sa langit o sa impyerno? Okay, sabi po, my salvation is worth more to me than anything in the world. No? Mas malaga ang kaligtasan kaysa ano paman sa mundo. No matter what my problem and issues might be, I have an eternal life which nothing can take away. I am so glad that I am a believer of Jesus. Masaya ba kayo? May kagalakan ba sa puso ninyo na kayo ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus? Makapagmamalaki ka ba? Kung ikaw ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, makakapagmalaki ka. Pero, kung ikaw yung tinatawag nating sakang na Kristiyano, mabuti pag Linggo, masama pag Lunes hanggang Sabado, ay mas madaming masama, no? Kailangan tayo po ay wag ganitong lakad. Yan. Kailangan ay sexy, diretso. No? Diretso ang lakad patungo sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa iyo at sa akin. No? Ayan. Now, sabi, if you do not have that two hope of eternal life based on the death and resurrection of Jesus Christ, God is offering it to you now. Kung meron pa tayong mga sakang na paglakad, no? Atin na pong tuwidin. At paano ba? Lagi nating itatanong sa Lord, no? Kalooban mo ba, Panginoon, itong nangyayaring ito? Alam ninyo, tell you, this is a revelation. Kalooban mo ba, Lord, yung nangyayari sa buhay ko? Dahil naniniwala ako, hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Lord. No? So, it's been 6 years na namatay ang aking asawa.
And though, magsi 6 years na si LG, no, na wala. So may nangyayari sa buhay ko ngayon na sabi ko ay, nagtataka ako, no? Bakit kailangang mangyari pa ito? Pero sabi ko nga is, basta na lalo na nung na-encounter ko yung word na yun, that everything happens for a purpose. Na lahat ng nangyayari ay kalooban ng Panginoon. So, sa 6 years na yun, wala akong inisip na mag-aasawa ko. Hanggang ngayon, di ako mag-aasawa. No? Pero lagi kong binibiro, magbo-boyfriend lang ako. And nangyayari ito ngayon. No? Yes. O para sa ayoko nung hindi ako hipokrita, sabi ko nga eh. No, na may itinatago ako. Dahil pinagpe-pray, lagi kong ipinagpe-pray to, Lord, bakit ito nangyayari pa? Yan, nagtatanong din ako, no? Ito ba ay kalooban mo? Pero sabi nga is, pinagpe-pray ko, kasi nga Christian din naman yon, dati ko na kasing boyfriend yon before, mas una pa siya kay LG, no? Pero nang makita ko si LG, mas pogi. Kaya pinabayaan ko na yun. Bata pa kasi ako noon. Yan. So, nangyari, gano'n. Pero sabi ko nga is, naisip ko naman, it is not that, na nawala na yung love sa aking asawa. Ngayon ko naisip yan, na hindi naman pag nag-asawa ka, pero hindi na ako mag-aasawa. Mark my word. Hanggang na lang, friend. Dahil lalaki siya, siyempre boyfriend. Pag-pray niyo ako, yan ang gusto ko mangyari. Ano po? So, pinagpe-pray ko yon. Pero yung, basta yon. Bakit kailangan mangyari pa? Marami akong dahil sa yung mga anak ko is, again, syempre, ganyan din ako noon sa nanay ko. Ngayon ko naalala yon, no? Ngayon ko naalala na ayaw ko din. Pero sabi ko, hindi naman na ako mag-aasawa. Mark my words. Yan. So parang masaya lang na lahat naman kayo nagka-boyfriend, di ba? Tuwan-tuwa kayo pagka kayo ay good morning, how are you, love? Love. Okay, yes. Oy, wag niyo ako ikukwento sa iba. I need your prayers, no? Live ba yan? Okay lang. Kahit naman sa lahat ng tao, okay lang. Ina-accept ko naman yun. No? I just need your prayers about these things. Na po? Yan. So, yan. Open ako sa inyo. Wala akong tinatago. Help me to, kung ano yung plano ng Lord. Yun ang ano yung plano mo, Lord? Yun naman ang aking inaan. Ano yung plano ng Panginoon? Bakit kakaganon pa? Pero wala naman talaga akong planong ganon. Ayan. So, balik na tayo dito. Naka-live pala. Praise God. Pero that's true, no? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, God has a purpose. And alam niya, kasi nga siya lang yung nakakakita. Ano po? Tayo, hindi natin alam kung ano bang mangyayari, pero God sees it all. Alam niya ang lahat. No? So, kung pinahintulutan niya, why not? Sige. Okay, so praise the Lord. Salamat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng kalayaan na gawin kung ano yung kanyang kalooban, no? Kung tayo man ay nagkaroon ng kalayaan, hindi para gawin kung ano yung gusto natin, kundi gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Okay? So yan, nag-aanyaya siya na tunay tayong magtiwala sa Kanya at sa Kanya lamang wala nang iba pa. Okay? Wala tayong ibang pagkakatiwalaan kundi ang ating Lord.
At sabi nga nung isa ng awitin, alam na rin naman ninyo ito, no? O, kanta po tayo, sabayan niyo ako. Sabi doon, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life will worth a living just because He lives. Ayan. Masarap pong mabuhay. Dahil ito yung dahilan kaya nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon. No? Sabi nga doon, and life is worth a living. No? Ang buhay natin ay masarap ipamuhay dahil nabuhay ang Diyos para sa atin. No? So, salamat po. Hanggang dyan na lamang at nawa po ay muling na-refresh ang ating isipan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. We glorify your name, O God. Salamat po. Thank you for everything, Lord. Thank you, God, that you have lived, that you have resurrected for us. Na anumang mga ginagawa namin ngayon, Panginoon, ay may halaga. Salamat po na yung pananampalataya ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy mo pang pag-igtingin. At patuloy na isalig namin sa inyo ang lahat. At sapagkat tunay nga, sabi mo, Panginoon, walang bagay na nangyayari sa amin nang hindi mo nararamdaman, na hindi mo pintulutan, na hindi mo pinapayagan. Lamang, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy na makapanagumpay sa pagkatunay nga, Panginoon, na hindi pa kami ganoon katatag. Kahit sa palagay namin, Lord, ginagawa namin kung ano yung ayon sa kalooban mo, but still, there are some times that we betray you at nagagawa namin ang sarili naming gusto. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging magtiwala sa iyo, na ang lahat ng gagawin ng bawat isa sa amin ay patuloy na ipagkatiwala muna sa iyo. At ikaw yung Diyos na magtutuwid sa amin. Ikaw yung Diyos na maglilid sa amin kung ano yung narapat naming gawin. Thank you that you have lived again for us, Lord. Na magkaroon kami ng buhay. That we can face tomorrow, God. That all the fear in our lives, in our hearts, oh Lord, ay makapanagumpay kami sa mga takot, Panginoon, pag-aalala,